So last Bible study, sa Luke chapter 10 verses 1 to 16, nakita natin na isinugo ni Jesus ang 70 or 72 committed disciples niya sa mga bayan na hindi pa niya napupuntahan para ihanda ang puso ng mga tao sa kanyang pagpunta sa mga bayang ito. Sila ay binigyan niya ng power to heal the sick and share the good news. At dito matites ang pagtitiwala nila kay God dahil binilinan sila na huwag silang magdadala ng extra supplies para sa kanilang mission, but to trust the Lord na ipoprovide niya ang needs nila sa pamamagitan ng mga taong tatanggap sa salita ng Diyos. For the worker deserves his wages. At dahil malapit nang mangyari ang cross dito, kaya ang mission na ito ay urgent. Kaya ayaw ni Jesus na sayangin nila ang kanilang time sa walang kwentang bagay. Because the harvest is abundant. Ibig sabihin, there are many people who need to hear the good news about salvation. But sadly, konti lang ang laborers. At nakita natin na blessing ang matatanggap ng mga taong tinanggap ang salita ng Diyos at judgment or curse naman sa mga nag-reject nito. At sa next passage, nakita natin ang 3 lugar na binigyan ng judgment warnings ni Jesus. Ang Chorazin, Bethsaida, and Capernaum. Dahil nakarinig na sila ng salita ng Diyos at nakakita ng mga himalang ginawa niya, but in the end, nireject pa rin siya ng mga ito. Kaya kaawa-awa ang kahinatnan ng mga tao dito dahil matinding paghihirap sa lake of fire ang mararanasan nila. Higit pa sa punishment ng mga wicked cities sa Old Testament, like sa city ng Sodom, Tyre, and Sidon, na hindi narinig ang salita ng Diyos at hindi nakita ang mga himalang ginawa ni Jesus Christ. Ngayon naman, dito sa aralin natin, sa verses 17 to 20, makikita natin dito ang matagumpay na pagbabalik ng 70 disciples mula sa kanilang misyon. Masayang-masaya silang nag-report kay Jesus dahil naging successful ang mission nila. That even demons obeyed them in Jesus' name. Pero nakakamangha ang sinabi ni Jesus sa kanila na wag daw silang mag-focus sa success ng kanilang ministry, kundi magalak daw sila na ang mga pangalan nila ay nakasulat sa langit. Ibig sabihin, mas mahalaga that they are part of God's kingdom. So dito, aaralin natin ang isang napakahalagang doctrine sa Bible, ang doctrine of election. At sa ating last passage, verses 21 to 24, makikita natin doon ang triune God, the Father, the Son Jesus, the Holy Spirit. Jesus rejoices in the Holy Spirit and this led him to pray and praise or thank the Father. At dito lang natin mababasa explicitly that Jesus rejoices. Though hindi ko sinasabing hindi niya ginagawa ito, okay? Because joy was at the heart of his mission, but the Old Testament scriptures prophetically portrays Jesus as a man of sorrows because he will experience rejection, betrayal, suffering, grief, and pain, both physical and emotional, and eventually the cross because of the sin of humanity na mamabasa sa Isaiah 53. Pero dito sa aralin natin, for the first time, makikita natin si Jesus na nagagalak sa espiritu kahit ang naghihintay sa kanya sa Jerusalem ay ang cross. The man of sorrows was at the same time the God of joy. Ngayon, simulan na natin. Himayin ang ating passages. So the 70 return with joy. Dito muna tayo sa verses 17 to 20. Verse 17, the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. How many went out? 70, right? How many returned? 70 returned. So walang nakain ng wolves. Ibig sabihin, walang napahamak sa kanila. Lahat ng 70 disciples ay nakabalik ng maayos kay Jesus. At ang nakakatuwa, they return with joy. Dahil naging successful ang kanilang evangelistic mission. At kaya masayang-masaya sila dahil may added bonus sa pagiging faithful nila sa Diyos. Because even demons are subject to us in your name, sabi nila kay Jesus. Kung naalala nyo, sa ibinigay na instructions ni Jesus sa kanila sa Luke chapter 10 verse 9, originally, Jesus had not commissioned them to cast out demons. And sabi niya dito, heal the sick who are there,
and tell them the kingdom of God has come near you. So nakita nyo, ang sinabi lang ni Jesus is to heal the sick and preach that the kingdom of God is at hand. Walang pagkakasout ng demons na sinabi sa kanila. Unlike sa instruction na ibinigay niya sa 12 apostles, malinaw na binigyan niya ng power ang 12 to cast out demons, pero hindi ang 70 disciples. Pero dito sa inaaral natin, nagawa ng 70 disciples to cast out demons in Jesus' name, kaya masasabi natin na ito ay unexpected blessing sa kanilang ministry dahil sa kanilang obedience kay God. Walang ordinary na tao ang makakatalo sa mga demons dahil angelic beings ang mga ito bago sila sumama kay Satan na magrebelde sa Diyos. Kaya malakas sila at powerful kumpara sa atin na mortals. Pero dito sa inaaral natin, sa pangalan lang ni Jesus Christ, sila ay nagawang matalo ng mga disciple niya. Ibinigay ito sa kanila at hindi basta-basta magagawa ng kung sino lang ang magpalayas ng demonyo at gamitin ang pangalan ni Jesus kung wala naman silang relasyon kay Jesus Christ. Dahil sa Ephesus, may nagtangka na gayahin si Apostle Paul sa pagpapalayas ng demonyo gamit ang pangalan ni Jesus. Pero hindi sila naging successful. Kung gusto nyo basahin, nasa Acts 19 verses 13 to 16 yan, okay? So ano magandang aral ang makukuha natin dito? When we step out in faith, when we obey God's command, He blesses us with results beyond what we thought possible or beyond our expectation. Ngayon, tignan naman natin ang nakaka-puzzle na sagot ni Jesus sa report ng kanyang mga disciples. And He said to them, I was watching Satan fall from heaven like lightning. So dalawa ang possible interpretation dito. At parehas naman silang tama, okay? Kaya bibigay ko na parehas. So una, di ba nakita ni Jesus ang actual na pagbagsak ni Satan kung paano siya naging fallen angel dahil sa ginawa niyang pagrebelde sa Diyos bago pa ang Genesis 1. Dahil eternal God si Jesus, di ba? Kaya nakita niya ito. At sa pagiging fallen angel ni Satan, siya ngayon ang God of this world na sinasabi sa 2 Corinthians 4 verse 4. Or prince of the power of the air na mababasa sa Ephesians 2 verse 2. Ngayon, sa first coming ni Jesus at sa tagumpay ng misyon ng kanyang mga disciples, nakita niya na unti-unti nang nawawasak ang kaharian ni Satan dito sa mundo. Kaya nasabi niyang, I was watching Satan fall from heaven like lightning. This is a picture of defeat. Dahil inihalin tulad niya ang pagbagsak ni Satan sa lightning. Hindi ito literal na nakita niya ulit na bumagsak si Satan, okay? Tulad sa kanyang first fall. Kundi figure of speech lamang ito. Dahil ang lightning ay mabilis and it repeatedly flashes brilliantly and then bigla na lang mawawala. Ganon din ang mangyayari sa kingdom ni Satan. Paulit-ulit na mangyayari ang pagkatalo ni Satan throughout church history hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus para ibayin si Satan sa abyss for 1,000 years and then eventually itatapon ito sa lake of fire bago ang new heaven and new earth. So every time nagtatagumpay sa mission ng mga disciples ni Christ, every time may nare-rescue mga kaluluwa sa kingdom ni Satan into the kingdom of Christ, napupush back ang kingdom ni Satan at eventually ito ay mawawala na. Katulad ng lightning na nakita natin dito, after mag-flash ng bright light, ito ay mabilis na nawala. At itong statement ni Jesus dito ay nasa imperfect tense. The imperfect tense in Greek generally describes a continuous, repeated, or ongoing action in the past. So, Jesus is not saying, I saw Satan fall once, but more likely, I was watching Satan fall, or I kept watching Satan fall, ongoing action, or repeated watching. It emphasizes not just one past event, but a process. Satan's power being broken as God's kingdom advances.
So, ibig sabihin, he's describing a continuous vision. Hindi ito one-time event lang. Kaya hindi rin ito napapatungkol sa first fall ni Satan, kundi sa unti-unting pagkawasak ng kanyang kingdom dito sa lupa bilang God of this world. In short, every time the gospel is preached and believed, the powers of darkness get pushed back and Satan's influence in people's lives is thrown down. At ang second interpretation nito, yung sinabi ni Jesus kanina, maaring na-detect ni Jesus yung pride na nasa mga disciples niya. Dahil nga masayang-masaya ang mga ito na napapasunod nila ang mga demons in Jesus' name. So babala ito against pride. Warning itong sinabing ito ni Jesus sa kanila, ganun na din sa lahat ng Christians against pride. Jesus acknowledges their victory, but reminds them of Satan's fall due to pride. Kung si Satan ay isang napakaganda at powerful na angel ay nahulog sa langit dahil sa kanyang pagre-rebelde sa Diyos nang dahil sa pride, ganun din ang pwedeng mangyari sa kanila kung paiiralin nila ang pride sa kanilang mga puso. Tandaan nyo ito, kids. The greatest dangers of being used by God is pride. Kapag pumasok na sa isip mo na special ka, kaya ka ginagamit ni God, or dahil mas magaling ka sa iba, or merong something sa'yo na wala sila, nahigit ka sa ibang tao, yun na ang simula ng pagbagsak mo. Kaya parang sinasabi ni Jesus dito sa kanila, be careful. Don't let spiritual victories make you proud. Remember what pride did to Satan. Kaya nga sa verse 20, Jesus points them to a higher joy, not just victories in ministry. Sabi niya dito sa verses 19 to 20, behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing will injure you. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are recorded in heaven. When believers invade Satan's kingdom, sa pag-a-attempt nila na i-rescue ang mga tao sa kadiliman, hindi basta-basta papayag ang kalaban na basta na lang mawala sa kanya ang mga tao. Hindi ito magiging madaling laban. Gagawa ito ng way para atakihin ang mga tao ng Diyos para maudlot ang pag-share ng gospel. Kaya para itong tug of war. Hihilain mo ang tao sa kadiliman, hihilain naman ito pabalik ng kalaban. And sometimes naman, ang inaatake ng kalaban ay ang mismong messenger through sickness or family problems or sa inyong mga nag-aaral, maaaring school problems. Maaaring maka-encounter kayo sa school ng problema na isang way ng kalaban para mapahina niya ang inyong loob at mawalan kayo ng gana na mag-serve kay God. But the good news, walang dapat ikatakot sa power ng kalaban ng mga disciples ni Christ, yung 70, at ganun din tayong faithfully nagsiserve kay God. Dahil parang kino-confirm ni Jesus dito na binigyan nga niya ng authority ang kanyang mga disciples over demonic forces. Dahil ang sabi ni Jesus, I have given you authority. Nasa perfect tense ito. It indicates a past action with continuing effects. So ibig sabihin, Jesus already gave them this authority over demonic forces when He sent them out. Kahit hindi niya ito explicitly sinabi. And this authority over demonic forces will continue to be effective hanggang nandito sila sa mundo. Pero hindi ito literal na kapag tinapakan mo ang ahas or scorpion sa hindi ka mapapahama. Hindi ganoon ang ibig sabihin ni Jesus dito, okay? Dahil ang serpents and scorpions dito are symbolic images of evil powers and demonic forces. Sa Bible, madalas ang nire-represent ng serpent ay si Satan. Genesis 3, verse 1. Revelation 12, verse 9.
At ang scorpions naman, picture pain, torment, or spiritual danger na galing din sa mga demonic forces. Revelation 9 verses 3 to 10. So ang gustong sabihin ni Jesus dito, He gave His disciple power or authority over all demonic activities. At hindi lang iyon, but over all the power of the enemy. Hindi lang sa physical threats and spiritual battles, kundi kasama na din ang lahat ng schemes ng kalaban. So, this is not a command to literally handle snakes or scorpions, okay? But assurance of spiritual victory. Because Jesus is more powerful than Satan, at ang mga disciples niya ay nagsiserve na messengers or representative niya, kaya naman they enjoy the superior power of God over Satan. Uulitin ko, hindi ito sa sarili nilang power or kakayahan, but because believers are in Christ. Nagtagumpay sila sa kanilang laban through Jesus Christ. Without Him, they could do nothing. At hindi lang ito applicable sa mga disciples niya noon, kundi maging sa atin ngayon. Hindi natin dapat katakutan si Satan at ang kanyang mga demons tulad ng sinabi ni Apostle Paul sa 2 Thessalonians 2 ay 3 verse 3. Pakibasa Kuya Ian. But the Lord is faithful. He will strengthen you and guard you from the evil one. At tandaan nyo ito, kids, mas powerful ang Diyos na nasa atin kaysa sa kalaban natin. 1 John 4 verse 4. Pakibasa. Si Ate Sofia, nandiyan ba? Malayo, te. Malayo? Yung mga kasama si Rain lang bang nandito o sama-sama sila ni na Faith? Sa sarili ko lang po sa kwarto, sila Faith. Nandito po si Faith kasi nawalan ng internet sila Aliyah. Nandito sila. Sila. O sige, pakibasa Ate Rain. Ate Faith. But you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people, because the Spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world. So may power ang mga disciples ni Christ to resist, rebuke, and overcome demonic influence dahil kay Christ. So encouragement ito sa kanila, ganun na din sa atin. Dahil alam natin we are protected and equipped in Christ Jesus. Pero hindi nyo rin dapat hamunin si Satan, okay? Or makipaglaro sa kampon ng kadiliman to prove God's power. Hindi ganon. Mapapahamak kayo kapag ginawa nyo yun, kaya huwag nyo gagawin yun, okay? At sa pagsasabi ni Jesus that nothing will injure you, hindi naman ibig sabihin ito, Christians will never suffer. Dahil sabi nga ni Jesus, makakaranas ng persecution and suffering sa mga followers niya. But nothing can ultimately destroy us or separate us from God's plan because our security is in Christ. Pakibasa, Ate Aliyah. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. So His protection covers His people as they serve Him. Kaya nga hanggat hindi pa tapos ang misyon ng isang Kristiyano dito sa mundo, hindi ito mamamatay. Tulad ni Apostle Paul, nagkaroon siya ng thorn in his flesh na galing kay Satan. Pero hindi niya ikinamatay iyon. Bagkus doon sa kanyang kahinaan, mas nahayag ang power ni God sa buhay ni Apostle Paul. Dahil sa grace ni God, kaya siya lumalakas at patuloy na nagagamit. So the joy of serving the Lord, we have His protection. When you serve the Lord and follow His will in His way, you have the Lord's protection. At tulad ng nasabi ko kanina, sa next verse, Jesus will redirect their focus to a higher joy, na di hamak na higit na mas mahalaga kaysa sa kanilang victory na naranasan sa kanilang ministry. Ang sabi niya dito sa verse 20, nevertheless, do not rejoice in this,
that the spirits are subject to you. Nakita natin na masayang-masaya ang 70 sa matagumpay nilang mission over Satan's kingdom. But Jesus reminded them that there was an even greater reason to rejoice. Minsan kasi, may mga taong nalalasing sa isang baso ng tagumpay ng kanilang ministry. Nalilimutan nila na ito ay galing lang sa Diyos. Minsan feeling nila ang galing-galing nila at sobrang impress sila sa mga nagawa nila para sa Diyos. Pero ang gusto ng Panginoon, mas mag-focus tayo sa kung ano ang ginawa niya para sa atin dahil ito ang mas mahalaga. Kapag kasi nakafocus ka sa mga nagawa mo para sa Panginoon, hindi mo namamalayan nagiging idol mo na pala ang ministry mo. Okay lang na maging masaya tayo sa ibinigay ng Diyos na talents at gifts sa atin as sa success ng ating ministry. Pero dapat ang focus natin ay kay God. Para kung i-reject man tayo sa pag-share ng gospel, which is bound to happen or inevitable, hindi tayo madi-discourage, kundi magpapatuloy pa rin tayo. Kaya parang subtle rebuke itong sinabi ni Jesus dito sa mga disciples niya na huwag silang mag-focus sa naging tagumpay ng kanilang ministry, where evil spirits obey them, but rather rejoice because your names are written in heaven. Itong statement ni Jesus na ito ay nasa perfect tense na ang ibig sabihin, in the past, your names have been written. Sa present, your names are still written. At sa future, your names will keep being written in heaven. It won't be erased. So, in other words, their salvation is not temporary, but forever. It reflects God's initiative, not just their effort. At kung ang pangalan mo ay nakasulat sa langit, ibig sabihin, citizen ka doon. Ang tunay mong tahanan ay sa langit. Ang final destination mo after mong iwan ang mundo na ito ay sa heaven. Now, the question is, how do our names get written in heaven? The answer is God writes it there. Hindi tayo ang gumawa nito o nagsulat doon, okay? Kundi si God. Dahil di pa naman tayo nakakarating sa heaven, kaya paano natin ito masusulat doon, di ba? At siya ang may, kumaga, siya yung, may-ari. So, siya ang may karapatan kung sino ang papapasukin niya sa kanyang kaharian. Ganun yun. Next question. Why does God write our names in heaven? The answer is, God writes our names in heaven because He chose us in love even before the world was created to be part of His family for His great pleasure. Hindi natin kayang ipaliwanag ito, okay? Yung talagang mapapaliwanag ng maayos kung bakit tayo pinili ng Diyos na mapabilang sa kanyang kingdom kahit hindi pa tayo na ipapanganak. Kaya nga dito natin makikita na hindi tayo na-save dahil sa mabubuting mga gawa natin. Dahil kahit wala pa tayong nagagawa, pinili na tayo ng Diyos na mapabilang sa kanyang kaharian. At ito yung tinatawag sa Bible na the doctrine of election. So God, in His sovereignty, has chosen those who belong to Him in Christ from eternity past for salvation. And their names are permanently recorded in heaven. Tulad ng sinasabi sa Ephesians 1, verses 4, 5, and 11. Pakibasa, Ate Chloe. Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. In Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. So, we experience this election, yung pagpili ng Diyos sa atin,
when we believe in Christ. Kumbaga, nalaman natin na tayo pala ay pinili ng Diyos bago pa man niya likhain ng mundo noong isurrender natin ang ating buhay kay Kristo at tanggapin siya bilang ating Lord and Savior. So ganito lang yon, okay? From God's perspective, His eternal plan, He chose us and wrote our names in heaven before creation. Hindi ka pa napapanganak, pinili ka na niya. From our perspective, we discover and rejoice in it when we believe in Jesus' life, death, and resurrection, which is how we receive salvation. So maraming tao, kabilang na din ang ibang Kristiyano or yung mga nagsasabing Christian sila, ang hindi matanggap ang doctrine of election. Pero malinaw itong nakasulat sa Bible. Tulad ng nabasa natin kanina sa Book of Ephesians, kaya hindi natin pwedeng baliwalain ito. Sa totoo lang, kung aalisin ng tao ang kanyang pride, madali itong tanggapin at matutuwa sila na sa ganitong klase ng doctrine. Napakaganda ng doctrine of election dahil dito nagmumula ang assurance ng ating salvation. Sinabi ito ni Jesus sa kanila hindi para mag-spark ng debate but to encourage the disciples and assure them about their salvation. Maaaring pahintulutan ni God si Satan na itest sila tulad ng nangyari kay Job, kay Apostle Peter, and Apostle Paul. But the good news, if totoong kabilang sila sa kingdom ni Christ, Satan can never take away their salvation or separate them from God's love. At itong kaalaman na ito ang dapat talagang ikagalak ng mga disciples ni Christ. Kaya Jesus reminded them to find joy in what God has done for them. At iyon yung securing their eternal place with Him in heaven, rather in what they have accomplished for Him. God's power and protection in this life are wonderful, but the greatest blessing is knowing you belong to God forever. Yung success sa ministry at victory over Satan is come and go. Temporary lang. Pero yung eternal life with God ay forever and ever. Kaya ito ay far greater than victories in ministry. So tandaan nyo ito, kids. Kay Jesus Christ lang may forever. True success is not measured by money or fame, but by having your name written in the book of life. Dahil lahat ng mga tao na hindi nakasulat ang pangalan sa book of life, na makikita sa Revelation 21:27, lahat ng tao na yon ay tatapon sa lake of fire. So ngayon, dumako naman tayo sa ating next passage, which is Jesus rejoices in the Spirit. Dito makikita natin ang triune God at ang role ng Holy Spirit sa buhay ni Jesus, ganun din sa mga disciples ni Jesus Christ. At that very time, He rejoiced greatly in the Holy Spirit and said, I praise you, O Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and intelligent and have revealed them to infants. Yes, Father, for this way was well-pleasing in your sight. Form of prayer of praise and adoration ang sinabing ito ni Jesus. At ito ang pinaka-strange na prayer ni Jesus na makikita natin sa Bible. By this time, few months na lang at mangyayari na ang cross. Sa point na ito, nakaranas na si Jesus ng multiple rejections. Nakita natin na nireject siya na patuloyin ng mga Samaritans. Nireject din siya ng mga tao sa Chorazin and Bethsaida, diba? At sa Capernaum. At mababasa din sa mga gospel accounts na nireject din siya ng kanyang hometown, ang Nazareth. Kaya he did not do many miracles there. Nasa Matthew 13:58 yan. And by this time, pinaplano na din ng mga religious leaders ng Israel kung paano siya papatayin ng mga ito. Kaya sabi nga ng Bible, He came to His own, but His own did not receive Him. Despite all these rejections, mababasa natin dito that Jesus rejoiced greatly in the Holy Spirit. So Jesus experienced deep spiritual joy and delight that came from the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one who stirs up Jesus to commune or pray with the Father. So ito ang isang role ng Holy Spirit sa buhay ni Jesus Christ nung nandito pa siya sa lupa at ganoon din sa lahat ng mga disciples ni Christ. Tandaan nyo, noong nagkatawang tao si Jesus, He set aside His divine power. Kaya nakakagawa siya ng mga himala sa pamamagitan ng power ng Holy Spirit
na nasa kanya without measure or without limit. So dito, the Holy Spirit helped Jesus to see his spiritual reality, like the success of his mission, the defeat of evil, and the salvation of his people, and Jesus responded with deep joy. At ang dahilan ng kagalakan ni Jesus ay yung kaalaman na ang lahat ng nangyayari, even yung rejection sa kanya, ay ayon sa plano ng kanyang Ama. Hindi siya failure dahil may nag-reject sa kanya, kundi ang lahat ng nangyayari ay naka-align sa divine plan ni God. Marami man ang nag-reject, pero meron namang mga tumanggap na ang mga pangalan ay nakasulat sa Book of Life ni God na nasa langit. Ibig sabihin, his Father's plan is working out perfectly in spite of his circumstances. So Jesus rejoiced when the plan of God is unfolding and his kingdom is expanding. Makikita natin yan sa Luke 15 verses 7 to 10. Pakibasa, Kuya Nico. Nandiyan ba si Kuya Nico? Sorry po, may ginawa lang po. Okay. In the way, there is more joy in heaven over lost sinner who repents and return to God than over 91 others who are righteous and haven't stayed away. In the same way, there is joy in the presence of God's angels when even one sinner repents. So sa tuwing may isang kaluluwa ang tumanggap sa salita ng Diyos at na-rescue sa kingdom ni Satan, nagagalak ang ating Panginoon, ganun din ang mga heavenly beings dahil unti-unting nawawasak ang kingdom ni Satan at iyon ay dahil sa power ng Holy Spirit. And then, Jesus praised his Father for his wisdom. Sa ibang version, I thank you ang nakasulat dito. Whether a prayer of praise or thanks, parehas lang naman ang gustong sabihin ni Luke dito. Na ine-exalt ni Jesus si God sa wisdom nitong taglay dahil unti-unting na-unfold ang redemptive plan ni God. At sa pagtawag ni Jesus kay God na Father, kine-claim niya dito na same sila ng essence ni God the Father. Kung God si Father, God din si Jesus Christ. Then he identified his Father as the Lord of heaven and earth. Ito yung designated title ng mga Hudyo kay God the Father, acknowledging him as the creator and ruler of all things. So ibig sabihin, ina-acknowledge nila na hindi lang sa bansang Israel nagahari si God, kundi sa buong universe. God is the sovereign Lord of all the whole creation. He rules over both the spiritual realm, ito yung heaven, and the physical realm, ito yung earth. Despite the opposition and rejection na na-encounter ni Jesus sa kanyang ministry, ipinakita sa kanya ng Holy Spirit that his mission was not a failure, kundi ang nangyayari ay mismong kalooban at plano ng Diyos Ama. The Lord Jesus rejoiced in knowing that his Father, the ruler of the universe, perfectly carries out his will and plans for his holy joy. At ito ang strange sa prayer ni Jesus. Yung pagpapasalamat niya kay God the Father, who have hidden these things from the wise and intelligent. So ano ang itinago ni God sa mga wise and intelligent people? God the Father chose to hide the spiritual truths from the wise and intelligent people. Hindi ito about being educated, okay? And uneducated. Hindi yun ang ibig sabihin nito. But between being able and unable to understand spiritual matters. Dahil kahit gaano ka katalino, kung hindi ipinaunawa sa iyo ng Diyos ang patungkol sa mga bagay na may kinalaman sa Kanya at sa mga spiritual things, hindi mo ito mauunawaan. At yun ang ginawa ni God dito. Itinago niya ang katotohanan sa mga mayayabang at self-righteous na tao. Yung mga taong hindi makita ang kanilang kasalanan at hindi makita na kailangan nila ng Savior. Most likely, yung mga intelligent and wise sa time ni Jesus ay yung mga scribes and Pharisees, yung mga religious elite sa time ni Jesus na nag-reject sa Kanya at malaki ang influence sa mga tao. So itinago sa kanila ni God ang katotohanan
patungkol sa salvation dahil sa tigas ng kanilang mga puso. Instead, God, in His wisdom and grace, He have revealed them to infants. So makikita natin dito ang isang katotohanan na mahirap tanggapin ng ibang tao, na si God the Father ang nagde-decide kung kanino niya ipapaunawa ang katotohanan patungkol sa kanyang anak, patungkol sa salvation, patungkol sa true identity ni Jesus bilang God's Son and Messiah, His kingdom, His mission, and the true meaning of the gospel. At ito ay nireveal lang niya sa mga humble, sa kanyang mga chosen people or yung mga inelect niya even before the foundation of the world. Only those whom God chose could truly understand these things, since human wisdom alone cannot discover spiritual truths. So a person will never truly understand or believe in Jesus unless God opens their heart. Kaya nga sinasabi sa Ephesians 2:8-9 that salvation is a gift from God, not something we achieve by our own effort. Siguro ngayon, mas naunawaan niyo na yung sinabi niya sa Ephesians 2, verse 8-9. Okay? The Father chose to reveal spiritual truths sa mga itinuturing na fools ng mundo na ito. Yung mga humble, like little children or infants. Yung mga hindi nagre-rely sa kanilang sariling wisdom. Basahin natin ang sinabi sa 1 Corinthians 1, verses 18-24. So ako nang babasa, no? The message of the cross is foolish to those who are headed for destruction. Yung mga hindi saved, hindi nila tanggap ang way ni God to save people. Para sa kanila, ito ay foolishness. But we who are being saved know it is the very power of God. Pero tayong mga sumampalataya kay Kristo, alam natin ito ang way ni God para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. As the scriptures say, I will destroy the wisdom of the wise and discard the intelligence of the intelligent. So paano dinestroy ni God yung talino ng mga itinuturing na wise sa bundong ito? Sa pamamagitan ng hindi siya makikilala ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang sariling kakayahan, sa pag-hide niya, okay? Sa pag-hide niya sa mga bagay patungkol sa kanya. Hinide niya ito sa mga, ang tingin, sila ay mga matalino, mga wise, kaya nilang makilala ang Diyos sa sarili nilang kakayahan. So tinago ng Panginoon yun sa mga taong yun. And in verse 20, sabi niya, so where does this leave the philosophers, the scholars, and the world's brilliant debaters? God has made the wisdom of this world look foolish, since God, in His wisdom, saw to it that the world would never know Him through human wisdom. Napakalinaw, di ba? Na hindi daw siya makikilala ng mundo, ng mga tao sa mundo sa pamagitan ng human wisdom. So He used our foolish preaching to save those who believe. And in verse 22, it is foolish to the Jews who ask for signs from heaven, and it is foolish to the Greeks who seek human wisdom. So when we preach that Christ was crucified, the Jews are offended, and the Gentiles say it's all nonsense. Verse 24, but to those called by God to salvation, both Jews and Gentiles, Christ is the power of God and the wisdom of God. Sa Bible, the wisest of the world are considered fools kung wala silang personal na relasyon kay Jesus Christ. And the fools of the world made wise because they are chosen by God to believe in His Son, Jesus. Ibig sabihin, si Christ ang wisdom natin. Kaya kung wala ka kay Christ, kung wala sa'yo ang buhay ni Kristo, hindi mo mauunawaan ang redemptive plan ni God. Hindi ka magkakaroon ng spiritual understanding patungkol kung sino ang triune God. Kaya kung hindi nyo nauunawaan ang gospel, maaaring wala pa sa inyo ang buhay ni Kristo. Kaya repent of your sins and turn to God so that your sins
may be forgiven. Yung mga taong akala nila wise sila, kaya para sa kanila, hindi na nila kailangan ng wisdom na nagmumula kay Christ. Hindi nila tinanggap ang message ng kaligtasan na nadala ni Kristo. Ang mga taong ito sa paningin ni God ay mga fools. Pero yung mga taong humble tulad ng mga bata na walang maipagyayabang na pangalan, achievement, or kaalaman at fully nakadepende lang sa Diyos para sa kanilang kaligtasan at hindi sa kanilang sarili. Ang mga taong ito na itinuturing na fools ng mundo, sila ang binibigyan ng Diyos ng spiritual understanding. Hindi yung mga bata, kundi yung mga humble, okay? Hindi yung sa edad ang tinutukoy dito, kundi yung humble in spirit. God delights in giving understanding to those with simple, humble, and trust heart. Remember this, kids. Salvation belongs not to the intelligent, wise, proud, conceited, and boastful. Sinasabi sa 1 Corinthians 2:14, but rather to those who are humble or poor in spirit, broken-hearted because of their sins, and with repentant hearts. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Beatitudes, magbibigay lang ako ng isa. Yung sinabi niya sa Matthew 5:3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Poor in spirit means humble and aware of their need for God's mercy, grace. Kung ikaw ay may personal na relasyon kay Jesus, naunawaan mo ang gospel at tinanggap mo ito ng buong puso bilang way para sa iyong kaligtasan, then you are elected by God even before the world began to have fellowship with Him through His Son, Jesus. And knowing this truth, hindi natin iti-take personally yung ginagawang pag-reject ng mga tao sa gospel because God is at work in His timing. Instead, ipagpipray natin sila na magkaroon din sila ng spiritual understanding para makita din nila ang glory ni Christ. So Jesus rejoiced because God's sovereign plan is unfolding and it brings pleasure to His Father. Kaya nasabi niya, yes, Father, for this way was well-pleasing in your sight. Yung ginawang paghidigad ng katotohanan sa mga wise and intelligent at yung pagbibigay niya ng spiritual understanding sa mga humble. This is exactly how God wanted it to happen. And it brings joy to Him. And so Jesus is rejoicing in spite of his circumstances because the Father's pleasure is being done. Yung makita niya na masaya ang kanyang ama dahil nagkakaroon ng katuparan ng plano ito, yun ang nagbigay ng joy sa puso ni Jesus. Nakita nyo na sila ay working as one? Kung ano ang nakakalugod sa ama, yun din ang nakakalugod sa anak. And if we put his statement in a simple way, parang ganito yung sinabi ni Jesus dito. Father, this is exactly right. This is what you wanted. And I'm glad it's happening. So malinaw sa Bible that God predetermined before the foundation of the world who would be saved because it pleased Him to do that. Those who are being saved because they are the elect of the Father. Hindi ito bagong katuruan lang. Dahil kahit sa Old Testament, yung concept ng election ay makikita na natin doon. God elected the nation of Israel as His special people. Though hindi ito about salvation, okay? But covenant relationship. Pero ang concept ng election ay makikita sa ginawang pagpili ng Diyos sa bansang Israel bilang kanyang representative dito sa mundo sa Old Testament. Mabasa yan sa Deuteronomy 7 at sa Isaiah 43. Basahin natin yung sa Isaiah. Pakibasa. Si Ate Rylin ba makakabasa? Opo. Sige. Bayang Israel, ikaw ang saksi ko. Pinili kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ko at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Walang nauna at wala ring papalit. Ako ay si Yahweh. Wala nang iba pa. Walang ibang takapagligtas maliban sa akin.
Diba? Napakalinaw dito. Sabi niya, I have chosen you so that you may know and believe me. Oh, malinaw dito, they cannot know God or believe in Him if He doesn't choose or elect them. Makikita din ang concept ng doctrine of election sa magkapatid na Jacob and Esau. Basahin natin sa Romans 9, verses 10 to 13. Pakibasa, Kuya Ian. And not only that, but Rebekah conceived children through one man, our father Isaac. For though her sons had not been born yet or done anything good or bad, so that God's purpose according to election might stand, not from works, but from the one who calls, she was told, the older will serve the younger. As it is written, I have loved Jacob, but I have hated Esau. Though hindi rin ito about salvation, pero yung concept ng election or pagpili ay makikita din dito. Piliin ni God si Jacob bago pa siya ipanganak para pagmulan ng lahi ng Messiah, okay? Si Jesus Christ. Dahil kay Jacob nang galing, sa lahi ni Jacob nang galing si Jesus Christ. So nakita natin na malinaw ang doctrine of election even sa Old Testament. You cannot know God. You cannot understand God by human intelligence or wisdom. It is by God's own choice and revelation. Sa John 14:6, Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. So napakalinaw. God chooses and God opens the heart. And through Christ Jesus, we come to Him in salvation. Therefore, all the glory and honor for our salvation belongs to our God alone. Baka naman sabihin nyo, unfair naman ata yun sa ibang tao. Kung pumili lang ang Diyos nang isi-save niya. Ito lang ang masasabi ko, kids. Hindi nyo gugustuhin na maging fair si God sa bagay na ito, patungkol sa ating salvation. Dahil kung gagawin niya iyon, wala kahit isa sa atin ang maliligtas. Lahat tayo, ang dapat na destination natin ay sa hell, sa lake of fire, dahil lahat tayo ay nagkasala. Tingnan natin ang sinabi ni Apostle Paul patungkol dito. Pakibasa, Ate Faith. Are we saying then that God was unfair? Of course not. For God said to Moses, I will show mercy to anyone I choose, and I will show compassion to anyone I choose. So it is God who decides to show mercy. We can neither choose it nor work for it. Patungkol ito sa pagpili niya ng kanyang isi-save, okay? So pagdating sa ating salvation, huwag kayong mag-demand ng fairness kay God. Or else, He will send the whole human race to hell. Tandaan nyo, God is God. And He's the sovereign ruler of the universe. At hindi nagbabago iyon, even sa area of redemption. Baka naman sabihin nyo, siya naman pala ang pumipili ng isi-save niya. Bakit niya paparusahan sa hell ang mga taong nag-reject sa kanya? Tulad ng argument ni Apostle Paul sa Romans 9, verses 19 to 22. Pakibasa, Ate Princess. Maaaring may nagsabi sa akin, kung ganoon, bakit pa niya pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan at sino ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Pero sino ka para magreklamo sa Diyos ng ganyan? Tayo'y mga nilikha lang ng Diyos, kaya hindi tayo makakapagreklamo kung bakit niya tayo ginawang ganito. Tulad sa isang gumagawa ng palayok, may karapatan siyang gawin ang putik ayon sa gusto niya. May karapatan siyang gumawa ng dalawang uri ng sisidlan mula sa isang tumpok ng putik. Ang isa ay pang-espesyal at ang isa naman ay pangkaraniwan lang. Ganoon din naman ang Diyos. Nais niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan at matinding galit sa mga makasalanan. Pero minabuti niyang tiisin muna ng buong tiyaga ang mga taong dapat sanang lipulin niya. So if God chose some paths for destruction, or yung ibang tao for destruction, and also prepared some for vessels of mercy, prepared beforehand, bago pa niya likayin ng mundo, karapatan niya iyon dahil Diyos siya. Dahil siya ang may likha ng lahat.
at wala tayong karapatan na questionin siya sa bagay na yun. Hindi siya ang nagdadala sa hell sa mga tao, okay? Pero siya ang pumipili sa mga isasave niya. So yun ang paradox ng ating salvation. Medyo maano kayo dito, yung parang ganun. Hindi nyo pwedeng i-blame si God sa mga napunta sa hell. Pero glory to God sa mga na-save. Okay? Kaya nga paradox siya. Parehas na tama. Yun ang paradox ng ating salvation. Even though God elects some, Scripture also teaches that everyone who hears the gospel is responsible for their response. Ibig sabihin, kung ano man ang maging response nila, pananagutan nila yon at hindi dahil kay God. Okay? Yun ang sinasabi ng Bible. Kaya ito yung kumaga tatanggapin natin kung ano yung sinasabi ng Bible. At yun nga, medyo mahirap siyang tanggapin dahil hindi tayo Diyos. Finite lang ang ating kayang tanggapin. Finite, meron tayong, kumaga hindi infinite ang mind natin. Kaya nga, praise be to God dahil nga kahit papaano natututunan natin ng mga ito. Dahil iyon sa power ng Holy Spirit na nasa atin. Kailangan lang natin tanggapin dahil yun ang sinasabi ng Bible. Okay? Tingnan natin ang patunay dito. Mabasa natin sa Mark 16 verses 15 to 16. Pakibasa, Ati Aliyah. Then he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned." Kita nyo, yung hindi daw sumampalataya will be condemned. Ngayon, tingnan natin yung sinasabi sa Romans 1 verses 18 to 20. Pakibasa, Ate Faith. Nandiyan si Ate Faith? Si Ate Rain na lang. Sige, si Ate Faith. Romans 1 verse 18 to 20. But God shows his anger from heaven against all sinful, wicked people who suppress the truth by their wickedness. They know the truth about God because he has made it obvious to them. For ever since the world was created, people have seen the earth and sky. Through everything God made, they can clearly see his invisible qualities, his eternal power and divine nature. So they have no excuse for not knowing God. So people reject God because of their sin and hardened hearts, not because God is unfair. And since God is holy and just, so he cannot ignore rebellion or sin. God's justice requires that sin and rejection be punished. So election shows God's mercy to the saved, but the lost are accountable for their own sin. Ganito lang yan. God chooses some to be saved. Ito yung mga inelect niya. They will believe because God opens their hearts. Dahil hindi natin kayang gawin ito dahil nga makasalanan tayo. Patay tayo sa ating mga kasalanan, sabi sa Ephesians, di ba? Those not elected are left to their own sinful hearts. They reject Jesus, so they are justly judged. If we put this together, election shows God's mercy. Judgment shows God's justice. Parehas na makikita dito yung divine attributes ni God, yung kanyang pagiging merciful and just. Kaya hindi unfair si God sa pagpili niya ng kanyang isasave. Karapatan niya iyon bilang creator ng mundo. Kaya nga ang salvation ay grasya mula sa Diyos. Ibig sabihin ng grace ay unearned, undeserved, and unmerited love and favor of God. Hindi mo ito pinaghirapan. Dahil nga hindi ka pa naipapanganak, pinili ka na ng Diyos na mapabilang sa kanyang kingdom. Kaya hindi mo deserve ang kindness, blessing, and salvation na mula sa Diyos. Ang deserve natin ay punishment sa hell. Pero buong pusong ibinigay ito sa atin ng Diyos. Tayong mga nakakilala, okay? While we were still sinners, Christ died for us. Yun ang grace ni God. At ang mga rejectors, justice naman ang matatanggap nila mula sa Diyos at iyon ay punishment sa lake of fire. Baka naman ang tanong nyo, bakit hindi na lang sinave ni God
ang lahat ng tao. Kung gugustuhin niya, magagawa naman niya. Pero bakit nga ba hindi ginawa ng Diyos? Kung gagawin ni God yun, hindi niya maidi-display ang kanyang attributes for His glory, para sa kanyang kapurihan. Particularly, ang kanyang mercy and justice. If God saved everyone, His justice against sin would not be sin. If God saved no one, His mercy would not be sin. But saving some and passing over others, both His mercy and justice are revealed. Sabi nga sa Romans 9:23, He does this to make the riches of His glory shine. Nakita nyo? Even brighter on those to whom He shows mercy, who were prepared in advance for glory. Kaya kung naunawaan mo ang gospel, tinanggap mo si Jesus bilang yung Lord and Savior, mercy and grace yun ng Panginoon. At hindi dahil sa mas magaling ka sa iba, o mas mabait ka sa kanila, or mas madami kang mabuting nagawa, kaya mo nakilala si Jesus. Hindi ganon, okay? Kundi dahil sa mercy and grace ni God. Kaya rejoice dahil meron kang salvation na hindi mo deserve, because salvation is entirely undeserved. No one deserves to be saved, for all have sinned and fall short of the glorious standard of God. Romans 3:23. Kaya yung pagpili ni God ng ilang tao na kanyang isisave is already a display of His amazing grace. Kaya walang dapat ipagyabang. At dahil nga pumili lang si God ng isisave niya, ano ngayon ang dapat na response ng mga sinave niya? Worship, gratitude, and obedience to the Lord. Their worship and gratitude are greater because they know they were rescued from certain destruction. At dahil sa labis na kagalakan at pagmamahal sa kanilang mga puso para sa kanilang Savior, kaya sumusunod sila sa mga turo nito. Yun mismo, actually kids, ang naramdaman ko nung maunawaan ko ang doctrine of election. Napaka-blessed ko because out of 8 billion people, isa ako sa pinili ng Diyos para makasama niya sa langit forever and ever. Wala akong ginawa para makuha ito, kundi kusa niya itong ibinigay sa akin. Hindi ko alam kung bakit ako, out of 8 billion people, ay isa sa pinili niya. Pero hindi na mahalaga sa akin kung ano ang reason ni God sa pagpili niya sa akin. Basta ang alam ko, ako ay lubos na nagagalak dahil pinili niya ako bago pa ako may panganak, bago pa niya gawin ng mundo. Kasama na pala ako sa plano ng Diyos. Kaya kung na kay Christ ka, mahal ka ng Panginoon, mahal ka ng Diyos, special ka sa Kanya dahil kasama ka sa plano ng Diyos. Kaya papuri sa Panginoon. Ngayon naman, baka sabihin nyo, pumili na pala ang Diyos ng isisave niya. Bakit pa tayo mag-share ng gospel? Ang sagot, because faith comes from hearing. That is hearing the good news about Christ. Romans 10:17. Hindi natin alam kung sino ang mga inelect ni God dahil wala na naman tayong power katulad ng Diyos, okay? Kaya kailangan natin i-share ang gospel dahil ito ang ginagamit ni God na pantawag sa kanyang mga pinili. Ngayon, dumako naman tayo sa next verse. Makikita natin dito ang second thing that brought Jesus joy. At yun, yung supreme power na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang Ama. He rejoiced not only in God's sovereign plan, but also in His role in that plan. Sabi niya dito sa verse 22, all things have been handed over to me by my Father, and no one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son, and anyone to whom the Son wills to reveal Him. Kanina nakita natin ang role ng Holy Spirit sa buhay ni Jesus at sa lahat ng disciples niya. Then nakita din natin ang role ng Diyos Ama bilang sovereign ruler of all things. Siya ang nag-laid out ng plan para sa ating salvation at pumili kung sino ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Dito naman sa verse na inaaral natin, makikita natin ang role ni Jesus sa plano ng kanyang Ama.
In the perfect harmony of the Trinity, ang sabi ni Jesus, all things have been handed over to me by my Father. Every circumstance in the universe, whether in heaven or earth or hell, kasama na dyan ang mga angels, ang lahat ng tao, and even demons, have been handed over to Jesus by His Father. Nasa Matthew 28:18, John 3:35, 13:3, at 17:2 yan. God the Father has given Jesus all authority and power over all creation and salvation. Ibig sabihin, Jesus has complete control to carry out God's plan. Jesus is like God's official ambassador on earth to speak for Him, bring people to Him, and judge people who reject Him. And in keeping with the Father's sovereign design patungkol sa ating salvation na na-discuss natin kanina, ang sabi niya, no one knows who the Son is except the Father. Kung hindi kinaloob ng Diyos Ama, along with the Holy Spirit, na ipadala si Jesus Christ dito sa lupa, walang makakakilala kay Jesus Christ. Kaya siya marereveal, kaya hindi siya marereveal sa atin, kung hindi lang sa pamamagitan ng Diyos Ama. At ang Diyos Ama ang tunay na nakakakilala talaga sa Kanya dahil kasama niya ito, okay? At ganoon din, no one knows who the Father is except the Son, and anyone to whom the Son wills to reveal Him. Dahil si Jesus ay anak ng Diyos at kasama niya ito from eternity past, kaya naman si Jesus lang ang tunay na nakakakilala sa Diyos Ama. Because of that, Jesus alone can reveal God, the Father, and vice versa. Tingnan natin yung sinabi ni Apostle Paul sa John 1:18, okay? Pakibasa, Ate Rain. No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known. So, si Jesus sa kanyang pagiging tao, ipinakilala niya sa atin ang kanyang Ama. Sino ba ang mas makakaunawa at makakakilala sa Diyos Ama, kundi ang kanyang anak na kasama niya sa langit, di ba? For example lang to. Kung gusto kong malaman kung ano ba ang ugali ng tatay ni, for example, yan si Ate Rain na lang, ni Ate Rain sa loob ng bahay nila, kanino ako dapat magtanong? Sa kapitbahay ba nila? Kina Ate Faith ba? Kina Ate Alia ba? Sa kanya bang mga kaibigan? Hindi, di ba? Kundi sa kanyang mga kasama sa bahay, sa kanyang asawa, o sa kanyang mga anak. Dahil sila ang laging kasama niya sa bahay. Kaya mas kilala siya ng mga ito kumpara sa kanilang mga kapitbahay or kaibigan. Ganon din kay God the Father. Si Jesus ang nag-reveal sa atin kung sino si God the Father at kung ano ang pleasing dito. Dahil siya ang talagang nakakakilala dito. Jesus himself said to Philip, sabi niya dito, pakibasa, Ate Chloe? Don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? At ganoon din, sa Colossians 15, sabi niya, the Son is the image of the invisible God. Meron pa sa mga Hebrew 1, verses 1 to 3. Pakibasa, Ate Laika? Noong una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinuko sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihang doon sa langit. Therefore,
Only those to whom the Son wills to reveal God can come to know the Father. Kaya kung wala kang personal na relasyon kay Jesus, wala ka din personal na relasyon sa Diyos Ama. At sa verses 23 to 24 naman, makikita natin dito ang third reason kung bakit nag-rejoice si Jesus. At dahil iyon sa privilege or blessing ng mga saints or disciples niya. Sabi niya dito, turning to the disciples, he said privately, "Blessed are the eyes which see the things you see. For I say to you that many prophets and kings wish to see the things which you see and did not see them, and to hear the things which you hear and did not hear them." After praising the Father, Jesus addressed his disciples privately dahil kung ano man ang sasabihin niya sa kanila ay applicable lang sa mga totoong followers or disciples niya. The 12 minus Judas, the 70, and the other true believers. Ang sabi niya sa kanila, blessed daw sila dahil may mga nakita, narinig at naunawaan sila na hindi naunawaan ng ibang saints sa Old Testament. Kahit yung mga prophets and kings sa Old Testament, hindi nila nakita, narinig at naunawaan ang mga bagay na nireveal sa kanila. Ano ang mga yun? Una, they saw the Messiah with their own eyes. Yung mga saints, prophets, and even the most prominent of the Old Testament saints, like yung mga kings, were not blessed with the knowledge given to believers under the New Covenant. Sa Old Testament, they look forward sa pagdating ng Christ or Messiah by faith, pero hindi nila ito nakita in person. Pero ang mga disciples ni Christ, hindi lang nila ito nakita in flesh, kundi nakasama pa nila ito for 3 years. Pangalawa, they live in the time of fulfillment. Ang mga Old Testament saints, ang natanggap lang nila ay promises, covenants, and prophecies. Samantalang ang mga disciples ay ang katuparan ng mga pangakong ito in Christ. Yung mga ipinangako ni God, okay, sa Old Testament, natupad lahat yun sa pagdating ni Jesus Christ. Basahin natin sa Hebrews 11, verse 13. Pakibasa, babasa natin si Ate Faith. Hebrews 11 verse 13. All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. Silang Okay. lahat ay Hindi ko na-separate yung Tagalog. Pasensya na, sorry. Thank you. So ito yung tinutukoy dito yung mga Old Testament saints, okay? Hindi na nila kumbaga, hindi nila tinanggap yung from a distance lang. Hindi katulad ng mga disciples. Talagang nakita nila ito, nagkaroon ng katuparan. So yung mga Old Testament saints, hindi. Dito pala tayo. Sorry. So ngayon, ito yung pangatlo, yung lastly, they heard the full revelation of the gospel. So yung mga Old Testament saints, foreshadows lang ng gospel ang nakita nila through sacrifices, laws, and promises. Ang mga disciples naman, on the other hand, heard the gospel from the very mouth of the Messiah na si Jesus. Hindi lang nila narinig ang gospel. Nakita din nila ang mga himalang ginawa niya na nagpapatunay na siya ang Messiah. And later on, magiging saksi din sila sa kanyang death, resurrection, and ascension. Tulad ng sinabi ni Apostle Peter sa 1 Peter 1, verses 10 to 12. Pakibasa, Kuya Nico. The salvation was something even the prophets wanted to know more about when they prophesied about this gracious salvation prepared for you. They wondered what time or situation the Spirit of Christ within them was talking about when he told them in advance about Christ's suffering and his great glory afterward. They were told that their messages were not for themselves but for you. And now this good news has announced to you by those who are preached in the power of the Holy Spirit, sent from heaven. It is also wonderful that even the angels are eagerly watching these things happen. So, in short, the Old Testament saints had anticipation of the Messiah, while the disciples had the realization of seeing him face to face.
Itong privilege na natamasa ng mga disciples, granted by God's sovereign pleasure, brought joy to Jesus and the 70 and should bring joy to all believers. So, paano natin ngayon i-relate ito sa atin? Alam nyo ba na higit tayong pinagpala sa kanila? Because we live after Jesus' death, resurrection, and ascension. Dahil kumpleto na ang canon of Scripture, at dito nakita natin ang complete picture of God's salvation plan na hindi nakita at nalaman ng ibang apostles and early disciples ni Christ. Kaya nga ang sabi ni Jesus sa John 20:29, "Blessed are those who have not seen and yet have believed." Tayo ang tinutukoy ni Jesus dito. Tayong nagtiwala sa ginawa ni Jesus sa cross, kahit hindi natin siya nakita in person or with our physical eyes, but through scriptures and through the Holy Spirit na nagdudwell sa atin. Nalaman natin ang mysteries of the kingdom of God na nanatiling secret sa mga Old Testament saints at minahal natin si Jesus Christ kahit hindi natin ito nakita in person. So ano ang takeaway natin ngayon dito? The greatest blessing is knowing Jesus and being part of God's plan. So dito nagtatapos ang ating lesson for today. Nawa marami kayong natutunan. God bless everyone. To God be all the glory.